Hi! Dahil Burmans na nga at malapit na matapos ang lowa ko, back to work na ako soon. So, meron pa akong 2 weeks. Iniisip ko na nga na maglagay na ng Christmas decor habang marami pa akong time dito sa bahay. Pero bago ang lahat, iniisip ko kung saan ko ilalagay. Kasi look, ang sikip talaga guys. Ito ang study table ng kapatid ko, inilabas na dyan. Kasi yung kapatid kong si Miko, nandito na ulit sa amin kaya double deck yung nakalagay sa room ni Bajoy. Hindi na kasya yung study table niya. At since wala namang work at home dito, yung computer table na lang muna ni Mr. ang ipapagamit ko sa kapatid. Yung salamin na malaki, iniisip ko pa kung paano ko siya itatago. Ipapakabit na lang kasi namin yan pag nakalipat na kami. Ask Tita Els. Why Tita Els help me? You need help? Yes. Yes? Why? Why you need help? Dumaan nga pala saglit itong pamangkin kong Inglesero. Sinusundo si Kuya Naf niya. May inasikaso kasi kanina si Jan at yung hipag ko, kaya yung dalawang bata, ayan si Jaire, hinabilin muna kay Miko, ito namang si Naf sa akin. Matapos nga magtanghalian ay sinimulan ko na itong aking mga gagawin at marami-rami pala talaga ito. Pinaurong ko na nga itong malaking salamin. Walang ibang safe na paglalagyan kaya no choice ako, dyan talaga siya. Sa ilalim nga ng study table ni Bajoy, doon nakalagay yung mga shoes niya. Pinagtatanggal ko yun lahat. Meron ako ditong cabinet sa likod ng pinto ng kwarto namin. Dito naman nakalagay yung mga shoes ko and mga bags. Meron itong pinto, hindi na naikabit. Naisip kong ito na lang yung ilabas para dito na rin ilagay yung shoes ni Bajoy. At dahil nasa kwarto nga ito, mabilis ko lang to tinanggal lahat kasi kailangan na magpahinga ng Mister. Hi! Good morning! Kinaumagahan. Naggatas lang ako at nagtinapay. Pagkatapos, pinagpatuloy ko na yung paglilinis ng bahay. Syempre, inuuna ko muna itong sa kwarto. Kasi pagdating ni Mister, pagkakain niya, kailangan niya magpahinga agad. Kaya liligpitin ko na tong mga kalat ko para naman matuwa si Mister pagdating niya. Sobrang daming gamit ko dito guys. Kaya isa-isa ko munang tinanggal. Pag-iisipan ko pa kung ibabalik ko yan lahat dito. Pero parang hindi na, ilalabas ko na lang. Papalitan ko din yung istante ng cabinet. Yung istante kasi na puti, parang mas bagay siya sa kitchen. Then, yung cabinet sa kitchen, yun naman yung ilalagay ko dito sa kwarto. Ito, yung tinutukoy kong cabinet dito sa kitchen. Kasi guys, supposedly, grocery cabinet to or food cabinet, yung mga nakalagay nga dito, naka-Tupperware din naman. At kaya ko naman siya nilalagay sa Tupperware. Kasi dyan nasa pack ng mga breadings, syempre may amoy yun. Yung tuyo, naka-Tupperware din. So, parang nonsense kung di cabinet pa siya kasi naghahalo-halo yung amoy. Kaya feeling ko mas bagay dito yung istante na puti. Ayan, nilinis ko muna using Pledge Wood Polish. Sa mga wood kasi, hindi pwedeng punasan ng basa dahil magkakaroon ng amag at mabilis mabulok. Though, ang ganda nitong wood cabinet ko Bamboo wood cabinet to na binili ko sa Maharlika shop. Super ganda niyan guys. Kaya nagsisi ako nung binili ko yung wood cabinet sa likod ng pinto kasi ito talaga yung magandang quality. Kaya sa susunod ito ulit yung bibilin ko. At mag-stick na ako kay Maharlika shop kasi ang gaganda ng mga product nila. Ito na nga, nilagay ko na siya sa kwarto. Pinagpatuloy ko lang yung pagpupunas hanggang dun sa taas. Nagwalis na rin ako nag-mop. Dun nga muna sa part na paglalagyan ko ng cabinet. Tapos, isa-isa ko nang nilagay yung aking mga gamit. Tinanggal ko na sa mga boxes yung iba pang mga bags. Dito ko na rin siya nilagay para hindi maalikabukan. Pinipili ko na din dyan yung hindi ko nagagamitin. Sa mga books naman, siguro hindi ko na isasama dito. Hahanap na lang ako ng ibang paglalagyan ng mga libro. Pero sa ngayon, ilalagay ko muna siya dito sa plastic. Ilalabas ko muna habang iniisip ko pa kung saan ko to ipaglalagay. Akala ko talaga makakalipat na kami this year. Kaya sabi ko nga pagka talaga nag-general cleaning ako, paglipat na namin. Pero na-delay. But hopefully next year, makalipat na kami. Mga evil eye dyan, ha? Anyways, going back, malapit-lapit na ako matapos, guys. Sobrang kalat pala talaga. Uy, marami-rami na akong naitapon, guys. Pinili ko lang talaga yung mga ginagamit ko pa. At ayan nga, pinaglalagay ko na lahat talaga sa cabinet. Wala na akong tinira sa ibabaw kasi ayaw ni Mr. May nakalagay sa ibabaw dyan. Then, binaba ko na ulit yung kama at nagpagpag ng higa. So, ayan, pwede na magpahinga si Mr. dyan. Dito naman ako sa kitchen, guys. Itong dalawang istanteng maliit nga kinuha ko sa ilalim ng computer table ni Mr. Kung ano-ano lang kasing gamit na nakalagay dyan. So, yung ibang mga gamit na nakalagay dun sa cabinet na nilagay ko sa kwarto, dito ko na inilagay. Ha? Naguluhan din ako Basta yun na yun. Ito namang
estante na puti, ayan nga, at sabi ko na mas bagay siya dito. Pinunasan ko ng mabuti at nilagay ko na yung mga dapat ilagay dyan. Nilinis ko na lahat, pinunasan ko na rin yung mga ibabaw. Then, meron ako ditong drawer na maliit. Ayan, dyan ko naman ilalagay yung mga Tupperware, yung mga ibang kitchen utensils, para hindi makalat tingnan. Nakatago lang tong mga ito. Tapos, kung kailangan, dyan lang kukunin. Tinapon ko na rin yung mga ibang bagay na hindi naman na magagamit. Then, nagwalis map na nga rin ako. Yung mga disposable spoon, fork, tinapon ko na yung mga yan, saka yung ibang takip pa ng mga Tupperware. Pinili ko lang yung mga gagamit pa. Uy, lumiwanag din dito. Medyo maayos na siya. Ito na lang lababo, ang kalat pa. Tambak pa si hugasin, guys. At dahil dyan, kumuha na muna ako ng ice cube. Kailangan ko munang uminom ng malamig na tubig, guys. At bago ko nga ipagpatuloy to, guys, napansin ko yung oras, 9:30 na. Kailangan ko muna pala mag-prepare ng agahan. Nagprito lang ako ng sunny side up, then pritong tinapa. Nakapaglaga na rin pala ako ng kamote sa kanilagang itlog para kay Mister. Tapos, nagpitpit ako ng bawang para sa aking sinangag. Ayan, preparing foods muna kasi anytime darating na si Mister. Dalawa nga lang kami ni Mister ngayon kasi si Bajoy nasa school. For sure, kumain na yon kasi nakita ko rito may sunog ng kawali na naman. Nagluto yon. Mukhang nagluto siya ng baon niya. Itong fried rice ko, nilagyan ko lang ng konting iodized salt. Masarap sana may Java rice mix kaya lang naubos ko na. At okay na nga aking fried rice. Mag-iinit lang ako nitong sinampalukong manok o hindi pa nauubos. Ito yung natira kagabi. Maganda talaga may tanim na talbos ng kamote at kangkong kasi kung kailan mo maisipan magluto ng ganito, di ba? Pitas-pitas lang sa bakuran. Tapos na ako mag-prepare ng foods at since wala pa nga si Mister, continue ko muna ang aking paglilinis pero maya-maya nga nandito na siya. Ay nice, may dala siyang pang sopas, guys, kasi sabi ko kahapon parang gusto ko ng sopas. Bumili din siya ng buko juice at heto nga maghahain na ako para makapag-breakfast na kami. Actually, parang lunch ko to, guys, kasi pagising ko kanina, nagtinapay ako at naggatas. At syempre, masarap sa buko juice, may malamig na yelo. Kailan pa naging mainit ang yelo? Anyways, ang ganda talaga nitong nabili kong ice molder, guys. Matapos namin kumain, pinagpatuloy ko na itong paglilinis ng lababo. Ayan, at hinugasan ko na nga itong mga plato, mga kung ano-ano mga Tupperware. Kaya ganito katambak yung hugasin ko. Sinama ko ng linisin yung mga maalikabok. Hindi naman nagamit, pero bago ko ulit itabi, hinugasan ko na muna at patutuyuin ko. Para alam mo yun, malinis bago itabi. Ayoko kasi na nagtatabi ng madumi. So, pag gagamitin, hugasan ulit. Okay lang yan, may tubig naman. Sipag lang kailangan. At dahil nga sinisipag ako, hanggang dito sa ilalim ng lababo ay nilinis ko. Matapos ko nga maglinis sa kitchen, dito naman ako sa mga libro. Ayan, may mga nilabas kasi ako mga gamit. So, sinegregate ko lang yung mga libro. Nilagay ko sa boxes instead na sa plastic para mas maayos kung maisalansan. At kailangan ko nga siguro ng cabinet pa para sa mga libro. Pero para sure na matibay, magpapagawa na lang ako sa kapatid kong si Miko. Kasi mabigat yung mga books, so dapat matibay talaga. Nakakatatlong garbage bag na ako, guys. So, yan, guys, itatapon na yan. At usapang matibay, napakaganda at napakatibay nitong estante na ginawa ng kapatid kong si Miko. Pinasukat ko talaga yung kasya, yung oven, microwave. Tapos yung bandang dulo kasi nginat-ngat ni Pipay. Nagningipin pa lang kasi siya noon, kaya siguro pa na yung ngat-ngat niya. Pero okay lang yun, pintura lang, goods na ulit yan. At ito nga, guys, yung malaking salamin. So, wala akong ibang paglalagyan yan. Yung mga artificial plants ko nga dyan, pinagtatanggal ko muna kasi nilinis, sinugasan ko kahapon. At eto na, malapit nang magkaroon ng space para sa Christmas tree. Ito nga yung hinugasan ko kahapon, malinis na ulit. Tuyo na din siya, guys. Maya-maya aasikasuhin ko na to. Ilalagay ko na sa mga paso para ma-display ko na. Then, dito ko nga muna nilagay yung mga books. Yan, 2 box. Yung mga gamit ni Bajoy sa study table, dito ko muna pinalagay. Yung study table niya kasi na-fold, ito hindi. At medyo makalat pa nga dito sa labas. Ito yung mga Christmas balls, yung mga Christmas decor. Naka-ready na anytime soon ay pwede ko na siyang i-display, ilabas, i-decorate. Medyo makalat pa dito sa labas pero na-lessen na yan. Naglaba nga pala yung kapatid ko kaya tumutulo. Ito nga pala yung nakalagay dun sa kitchen namin, guys. Tinanggal ko siya, pinaglagyan ko na lang ng mga gamit ni Mo at ni Pipay. At
Talaga nga naman, ang sarap ng higa ni Pipay dito guys. Medyo malamig kasi umuulan. At heto nga guys, mga gamit lang to ng dog. Andito yung mga vitamins nila, mga treats, pet wipe, shampoo, collar, nandyan sa ilalim. Tapos ito naman yung cabinet sa likod ng pinto. Pinakabit ko na yung door para hindi siya maalikabukan masyado. Diyan na nakalagay yung mga shoes ni Bajoy tsaka yung shoes ko. Inilabas ko na lang. Then ito yung mga paso ng artificial plants. Mamaya ko ayusin. Going back dito sa likod, ayan, talaga maaliwalas tingnan. Anyways, yun lang guys. Pagod na ako. Magpapahinga lang ako saglit. Tapos maya-maya magluluto na ako for dinner. So that's it. See you sa next video. Thank you for watching. Bye!